Aba, ay pinagmamadali na ho ni Pangulong Duterte ang ICC na siya ay imbestigahan na o pumunta na sa Pilipinas bago siya mamatay. Attorney Conti, ano epekto nito sa ICC? Oh, ang galing ni Digong ano. Bilisan nyo na bago ako mamatay. Kailangan nandito na yung ICC. Ang tanong, Digong, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Baka mamaya, pag talagang nandyan na, magtago ka. Wala ka pa namang warrant of arrest. Huwag kang mag-alala. Wala pa naman. So, magpakasaya. Malay mo, yun yung maging regalo mo sa December. Diba? Lahat naman tayo deserve ang katanggap ng regalo. Kahit si Digong po. Malay mo yun yung maging regalo sa'yo. KO! Sa totoo, wala. Kasi, ang pinakamainam, kung pumunta siya doon, puro bulalas lang to ng mga sinasabi niya, hanggang, kumbaga, Ito. Sabi ni Ryan Rodrigo, anti-Duterte ka, adik ka. Oo, adik ako. Adik na adik ako. Ano ngayon? Kaming mga adik na sinasabihan mo, magpapahanda kami, magpipiesta kami kapag ang tatay mong ulyanin na mahina na yung tuhod, pag hinuli yan, magpapapiesta kami. Ano ngayon kung adik kami? Araw-araw nga ako nagpipintanil eh. Araw-araw nga akong pintanil yung ginagamit ko. Diba? Wala kayong magagawa. Adik ako sa pintanil eh. Yung tatay nyo, tulungan nyo, bigyan nyo ng, kung pwede lang bigyan nyo ng bagong buhay. Kasi wala na. Tagilid na. Tagilid na maglakad. Patagilid na mapaganyan oh. Alam mo yung manok na manliligaw? Paganyan oh. Ren Rodrigo Dutae. Ay, ganun ba? Ganun ba yan? Ganun ba yung pangalan yan? Ganyan ba yung pangalan yan? Rodrigo Dutae? Sige na, tuloy natin to. actions speak louder than words. Hanggang wala siyang gawin, kumbaga, walang mangyayari. Ito namang ICC, syempre, trabaho lang siya. Sa ngayon, on record na. Nakuha na nila itong impormasyon na sinasabi niya. Nakuha na nila yung pag-amin niyang muli. At pag-ako ng full responsibility para doon. Nakuha na pala. Oo, nakuha na pala. Paano yan? Sabi ni Richie de la Cruz, Duterte kami. Uy, bakit nakikijoin ka sa aming mga malilinis? Mababango kami dito mga PBBM supporter Bakit may tae dito? Wala. Ang dudugyot nyo kasi sa sa kabila Kahit pa ipagsigawan yung Duterte kayo, walang may pake. Diba? Ballpoint, bakit sabi ni Che Guevara, DDS daw kayo dati nung kalinga pa, kayo bakit daw bumaliktad ka sa magkanong halaga? Bayad ako, DDS, bumaliktad kasi ako kasi ang sabi kasi sa akin ni Sara Dutae, sabi sa akin, babayaran kita, may laman sobre ito, sirain mo yung tatay ko. Ako sumusunod, umaamin po ako bayad ako ni Sara Dutae. Sirain ko daw yung tatay niya. Ako, pera-pera lang yung, wala kayong magagawa. Pera-pera lang talaga yung habol ko dito. Pera-pera lang yung habol ko dito. Sumusunod lang ako, bayad ako Binigyan ako ng sobre. Sirain ko daw yung tatay niya Diba? Para pag namatay daw kasi yung tatay niya, yung mga Pilipino maawa sa kanya. So, ibubuto siya sa 2028. So,
Sabi ni Fiona sa akin, isacrifice ko na lang yung tatay ko, sirain mo na sirain. Babayaran kita. Para pag namatay yung tatay ko, mananalo ako sa 2028 kasi maawa sa akin yung tao eh. Masama ba yun? Sumusunod lang ako sa utos. Anong masama dun? Masama ba yun? Inamin ko na po ha. Bayad ako ni Sara Dutae. Alam nyo na. Ay, nasabi ko yung plano para kaawaan sila. Sorry. Ay, baka hindi ako mabayaran ito dahil inamin ko dito sa live. Sorry. Ay, wala pala yun. Joke ko lang yun. Joke lang. Walang katotohanan yung mga sinasabi ko. Ha? Walang katotohanan yan. Ako'y nagjo-joke lang ako dito, ha? Sorry. Ay, joke ko lang yun. Sorry. Sabi ko pala yun. Hala. Alay pala yung tatay nito. Naku po. Inamin. Wala pala akong pag-amin. Sorry. Joke lang yun, ha? Dun sa crimes against humanity, essentially. Opo. Kaya nakaabang lang kami sa development sa ICC. Pero syempre, may sariling dynamics dito sa ICC. Kaya ang hirap naman na, kumbaga, ngaw-ngawan na, ito na. Pero palagay ko makakadagdag ito dun sa kanilang urgency sa pagtingin dun sa sitwasyon. Sabi ni tapos ko na pong i-report channel nyo by, alam nyo, simula nung 2020 pa, palaging nare-report yung channel ko. Wala namang nangyayari. Ayun, yung nag-report na stroke. Inuuod na yung katawan ngayon. Report nyo yung channel ko. Kaya nga may report yan. I-report nyo. Ang tanong, epekto ba yan? Hindi epekto yan sa akin. Yung mga report ninyo na yan, hindi yan i-epekto sa channel ko. Walay. Yung dutain nyo nga, walang magawa sa amin. Kayo pa, ikuto lang kayo. Sige nga. Ang bububo nyo natin na may urgency na mag-issue na nga ng warrant of arrest kasi mamamatay na nga raw siya. Opo, mamatay na raw ho siya. Kawawa naman. Mamamatay na. Wag muna, Digong. Ayaw naming mamatay ka kasi mahal na mahal ka namin. Gusto naming magdusa ka sa kulungan. Masaya kami na makikita kang mabubulo ka sa kulungan. So wag muna ha. Magpagaling ka. Saan ba siya pupunta kung sakali? Ang Sa impyerno. Sa impyerno. Bakit? Siya naman na nagsabi niya na. Ayun, tanong ni Kabayan, saan ba siya pupunta kung sakali? Comment nyo nga, comment kayo. Saan pupunta? Si Digong, kung sakali. Dalawa lang yan eh. Netherlands or di kaya impyerno. Sige, anong sagot? hearings po kung sakasakali at saka yung investigation ng ICC ay sa The Hague. Ibigay ko Sabi ni Munting Tinig, totoo pala yung pinapakita ni Jay sa Conbunyo tungkol sa bayaran. Totoo yun. Totoo yun. Bayad talaga ako ng ni Fiona. Ang bayad nga sa akin, ang laki ng bayad sa akin. Ako hindi nyo alam, 300,000 per month. Totoo yun yung pinapakita ni Jay. Dapat atin-atin na lang yan eh. 'Di ba? Bayad ako ni Fiona. Sirain ko daw yung tatay niya. 'Di ba? KO! Kayo naman talaga. ko sa kanya yung address. Oo. Pero pwede po siyang lumipad papuntang Amsterdam. Ay, wala dahil siyang pamasahe daw. Amsterdam, ha? Walang pamasahe. Ito yung walang pamasahe na na presidente. Kakaiba. No? Davao to Manila, sinasabi niya wala siyang pamasahe. Pero ako normal lang ako na tao Oo. Pero pogi naman kahit pa paano, di ba? Makakalipad ako ng Davao kahit ganito lang ako. Oo. Joseph Jojo Neri, shoutout Makakalipad ako ng Davao. Siya naging presidente siya tapos pagbaba niya sa pagkapangulo, ala na agad pamasahe. Sinong niluloko niya? 'Di ba? Wag niya tayong niluloko.
O kung wala kang pamasahe, sige, mag-aambagan na lang tayo. O piso-piso tayo, ha? Sige. Actually, sabi nga po ng mga nanay, attorney, magkano po ba ang pamasahe? Agoy! Sabi ko, wag naman Mag-aabon. kayo. Mag-aabon Yung mga sila. biktima, gusto nang Sila pa. Para matuloy fundraising. na. O, di ba? Kontribusyon. Opo, actually alam nyo, yung pong parang kulungan. So sa ngayon, kung sakaling magko-cooperate siya, hindi pa siya makukulong dahil Hindi wala pa. pa naman siyang May warrant hearing of pa. arrest. Oo. So hanap kami ng pwede niyang pagtuluyan doon sa So, The Hague, naku, the mahal doon. Netherlands. May nagtanong dito. Gusto nyo sasama kay Tatay Digong? Huwag kang mag-alala. Usapang sasama. Mapapag-usapan dito ngayon kung sino yung sasama kay Digong. Ha? Relax ka lang dyan, Gloria Perma. Relax ka lang dyan kasi ang sasama kay Digong ngayon, paghatid sa kulungan, kung sakaling magkaroon siya ng regalo, etong mga tao na to, mamimension po yan dito ngayon, ha? O, abangan po natin. Paano The Hague? Paano pupunta doon? Amsterdam. Muna. Amsterdam, tapos po magte-tren. Yung Oh. tren, parang 11 euros. Nako. Galing sa Amsterdam. So, dyan pala sasakay si Digong. Pagdadalhin na dun sa ICC, magte-train muna pala sila. Social. Diba? Siyempre, makikita mo yung mga magagandang tanawin dyan, eh. Social. Grabe. Ganda pala ng kulungan ng ICC, ano? Schiphol Airport. Tapos, Pupunta po siya ng The Hague. Kung Then? saan man siya nakatira doon, kung saan man siya mapupunta, meron pong bus na dumadaan. Yung bus number 10. Ako, may number pa, oh. Dadaan ng ICC, bababa kayo ng... nakalimutan ko yung street name, eh. Pero isang tawid lang, ICC na. Ayun! Gusto niya samahan namin siya, eh. Ay! Digong! May sasama sa'yo. ICC nyo panis na. Ganyan din yung sinabi nyo kay noon sa gobyerno, PBBM admin. Ang PBBM admin panis na kasi hindi nyo mahuli si Kibuloy. Nung nahuli si Kibuloy, may nagawa ba kayo? Sabi ni Jana Harvey, vlogger addict na ako matagal na. Diba? Matagal na akong addict sa inihaw, sa pambababoy. Binababoy ko lahat. Addict na addict talaga ako sa pangbababoy ng mga animal. Ano magagawa nyo? Wala kayong magagawa. May hinang nilalang lang kayo. Hindi ko pa ginagamit ang 100%. Kaya wala kayong magagawa, kundi manood na lang kayo. Dahil bababuyin ko kayo lahat. Dahil dyan ako na-addict. Ano na? Diyan lang kayo. Mga bobon didisits. Didisits! Dupae! Diyan lang kayo. Mambababoy ako dahil diyan ako na-addict. Muhammad Iqbal, shoutout sa iyo, samahan mo para hindi maligaw. Baka mamaya kung saan mapunta eh. So, Sana po kasama si Garma, si Yun. Leonardo, si Bongo. Kasama na Si rin Bato. natin si Senator Bato, Nako. Albayalde, Nako. Sinas. Yun po yung sasama kay Digong, ha? Ngayon alam nyo na kung sino yung sasama kay Digong. Para maghati doon sa magandang bahay niya. Kung sakaling ito ay pag magkaroon siya ng warrant, hulihin talaga siya, doon talaga siya dadalhin. Sa Netherlands, okay? Para klaro. Kaya, Yan yung mga police chief. marami pa. Kung sasamahan nila si Pangulong Duterte, marami-rami sila. Para silang nag-ano lang yun. Tawag dito, namasyal. Volunteer. Sana all namamasya lang. Diba? Sabi ni Johnny Jerna, fake news yan. Bakit? Naintindihan mo ba yung mga sinasabi ko dito? Magsasabi kang fake news yung mga sinasabi ko ngayon? Ano bang naintindihan mo?
Ha? May naintindihan ka ba? Ah, Oh, namasya lang. Papunta ng The Hague. Well, tingnan natin kung anong Mahal siguro ang pipiliin nila. pamasahe. Euro ang pamasahe doon. Yun lang. Yun, okay. Medyo mahal, pero sa totoo, kung ito nga yung sinisilip ko kagabi. Opo, opo. Kung ikaw ba ay parang voluntary surrender kahit wala pang warrant of sabi ni sabi ni Johnny Jerna, inaasar lang kayo ni Tatay Digong. Bakit? Sino ba yung mga hampas ng mic? Sino yung asar talo? Di ba yung Digong mo, mga hampas ng mic? Asar talo! Sino kaya yung naasar doon sa video na yun? Di ba si Digong? Tapos ngayon kami yung aasarin ng asar na Digong? Paano yun? Inaasar daw tayo. Tapos siya yung may hawak ng mic, manghahampas ng mic. Ha? Ganun pala mang asar, manghahampas ng mic? Alvina Sideno, shoutout tao. Tuloy natin. Pares, Oo. paano ang trato sa inyo? Ang tingin ko, pwede siyang mag-volunteer as a witness. Hindi ibig sabihin na witness, parang state witness ha. Hindi Oo, po oo, ganung oo, itsura. Witness sa ngayon dahil wala pang ang kaso. So, pwede kang makalibre. Oo, oo. Tatanggapin ka ng ICC bilang witness o isang tao na magbibigay ng impormasyon tungkol sa nangyari, pwede pa siya sigurong, kumbaga, Sabi ni Johnny Jerna. Oh, mag-ICC ka na, lumayas ka na sa Pilipinas. O di palayasin mo ako. Oh, punta ka dito, palayasin mo ako dali. Oh, kita mo yung pader dyan, umpog pa kita eh. Oh, isama ko yung anak mo, nanay mo, tatay mo, buong pamilya mo. Pag umpog-umpugin ko kayo lahat, ganito. Ganon. Pag umpog-umpugin ko lang kayo. Oo. Diba? Tatanga-tanga, papalayasin mo ako ng Pinas. Eh, di palayasin mo! Ano na? Layas na ba ako? Ha? O, eh, palayasin mo muna ako. makatipid-tipid. Kung ibo-volunteer niya yung information and essentially, aamin sa mga kasalanan niya, pwede Sana po ay kaawaan ninyo si Digong. Naaawa po ako sa kalagayan ni Digong ngayon. Onod, bukog, buto, balat. Kaawaan niyo po ang mga DD shits at ang tatay nilang ulyanin. Nagtapang-tapangan pero hindi na makatayong mag-isa. Kawawa naman po ito si Digong. Tulungan niyo po. Nandun si Kibuloy nakakulong. Papaano makakapunta ito ng langit? Nakakulong pa yung Panginoon. Mga bobong DD shits. Ako ang demonyo. Nahihila sa inyo. Sa impyerno. siyang magkaroon na at pumasok doon sa parang witness protection program ng ICC. Maluwag din naman ang pagtingin ng ICC sa mga akusado kalaunan. Kaya okay nga na parang siya rin po ang nag-describe nung kulungan doon na maayos. Oh, Nakikita ko nga sa video maayos yung kulungan ha. Oh, sige. sa video, maayos, nakaharap doon sa ICC lawyers habang naghi-hearing. Kaya ba? Tama ba ako? Opo, yun po yata yung sa court. Oy, salamat po sa 544 likes natin dyan. Sa mga nag-like na ating live ngayon, maraming salamat po. Tuloy natin. Pero yung kulungan niya, dun sa may Scheveningen, tabing dagat po ito. Wow, sarap.
Chevening ewan ko lang kung makakakita siya ng dagat. Pero Bakit? Hindi kasi close yan eh. Yung kulungan close yan eh. Parang wala siyang bintana. Kulungan nga eh. Hindi ka talaga makakita ng dagat. Syempre, libre naman yung internet doon. Search mo na lang sa computer mo, dagat. O lalabas yun. Doon ka na lang manood sa computer mo ng dagat. Kasi pwede naman daw po mag-internet doon eh. Oy, salamat kay Alex Garchitorena Artwork. Maraming salamat po sa iyong pakulay sa ating munting YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po. So, eto na. Tuloy natin. kung ano man. Mataas po ang standards na sinusunod ng European at ICC jails. Para sa kanila, talagang kung ano yung ang tawag ng UN kasi sa rules na yan ay Mandela Rules. Yan yung patakaran kung paano tratuhin ang mga preso. Sa atin, medyo iba yung standards. Pero kung sa Mandela Rules, 3x3 minimum. Na? 3x3 meters. Sabi ni may babasahin lang po ako Sana ba yun? Sabi ni Ferdinand Darantino, Brad, pag hindi daw nakuling o nakulong, mag-aaral ka siguro muna ng kasi ang bobo mo no? Nakulong ha, hindi nakuling ha. O sampalin mo yung utak mo. Ulitin ko, ako na iintindi sa'yo, Ferdinand Darantino. Ang pamilya mo ba ay mga tanga? Ang pamilya mo ba ay mga bobo? Ha? Mag-aral kayo ng mabuti ha? Huwag kayong tatanga-tanga dyan ha? Anong nakuling? Bobo mo. Intindihin na lang po natin. Babasahin ko yung comment niya. Sabi niya, Brad, teka, paano kita naging Brad? Tadyakan ko yung mukha mo eh. Ha? Huwag mo akong tawagin Brad, di kita kano-ano. Ha? Pero sige, intindihin pa rin natin. Sabi ni Ferdinand Darantino, Brad, pag hindi daw nakulong ng ICC, anong di? Sasampalin ko na yung utak mo no? Hindi di. Ay, bobo ito. Ano daw gagawin mo? Iiyak ka daw ba? Bakit? Sino nagtatanong? Ikaw ba? Ikaw ba yung nagtatanong? Tarantado ka? Anong daw? Sarilinin mo. Sabihin mo ikaw yung nagtatanong. Anong daw? Tatanga-tanga ka. Utusan ka lang pala. Pitikin ko yung utak mo eh. Next time, pag magkukomment kayo, mga bobon didi shits, ayusin nyo ha. Ang tatangan nyo, pinag-aral kayo ng magulang nyo. Bobo din yung magulang nyo eh. Wala talaga tayong magawa dyan. Namanan nyo yung kabubuhan ng magulang nyo. Pag pinag-aral kayo, mag-aral kayo. Tarantado ka. Sturbo ka. Tuloy natin to. Ang espasyo ng isang 3 nakakulong, maayos ang higaan, may sariling banyo, pwedeng manood ng TV, Uy. at Michelle. pwede din silang mag-communicate sa labas. May cellphone. Pwedeng manood ng TV sa ICC pala. O ba to? Ang inaantay mo. Bunggo. Aba. Pwedeng manood ng TV o pwedeng makipag-communicate sa labas. O anong gagamitin? Phone. Ito anong gagamitin? Balik natin kaunti. Totoo, pwede din silang mag-communicate sa labas. May cellphone. Walang cellphone pero parang pwedeng mag-supervised internet privileges. Nako, marunong kaya si Presidente mag-internet. Uy, ano ba naman to si Noli Di Castro? Minamaliit mo naman si Digong. Diba? Minamaliit mo naman si Digong. Magaling yan mag-Facebook. Facebook. Sabi ni Johnny Jerna, konti, baka mauna ka pa makulong. Lahat naman tayo ngayon nakakulong. Nasa loob tayo ng bahay. Nakakulong tayo sa bahay. Ay, huwag kayong mag-alala. Lahat tayo nakakulong. Para klaro lang tanga ka. Ang tanong, si Digong ba ay magaling sa social media? Yung paano ba? Scroll sa Facebook, di ba? Tingin-tingin tayo ng mga sexing sumasayaw. Pwede naman yun. Siyempre, intindihin naman natin si Digong, alam yung mga babaero, ganun talaga. Mga hilig mag-kiss-kiss ng mga babae dyan, siyempre, mamimiss niya yun. Diba?
nakita naman natin in public na may hinalikan siyang presidente siya noon, may hinalikan siyang babae, 'di ba? So, nakatatak na sa isipan natin 'yan. 'Di ba? Sana all ka na lang talaga. Sabi ko, napaisip ako, maraming pangit sa mundo pero matinik sa chicks. Ma'am Tamura, shoutout po ha. Ang dadaming pangit sa mundo pero ang titinik sa chicks. Kiss pa talaga. Oo. Di ba? O sige na, tuloy natin to. Yun ang Ay, problema baka lang. kailangan may chaperon. Pero kung ano man, ang importante kasi dito, kung anong sasabihin ni Duterte. Yun. Kahit nasaan pa man siya actually pwede naman siyang umamin. Edi boy, Asero, huwag kang iiyak. Pasok ka muna sa puki ng nanay mo. Doon mo ilabas yung sama na mukha mo. Utang ina mo ka. Oy, salamat po sa 699 na thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Kaya lang, hirap kami dito sa pag-amin niya dahil kapag napupunta na sa patayan, kinukuha mo ba yung responsibilidad para sa Barayuga Slay, para sa pagpatay ni Kian de los Santos, paiwas na siya. At hindi ito ang inaasahan namin sa isang, Presidente Duterte, tatay. Kung aakuin mo yung kasalanan mo, akuin mo ng buong buo. Hindi yung ganyang qualified. Sabi niya, akin yan. Sagot Kaya ko lang yan. pag inisa-isa niyo po yung patay, hindi niya kinikilala. Hindi na. Kaya sabi nga namin, kailangan niyang buong buo na akuin lahat ng patayan mula police killings hanggang vigilante killings. Kailangan, kumbaga, kung totoong confession, sasabihin niya na hindi lang simpleng sa akin yan, kundi ganito ko, inutos yan. Diyan Dapat. Kung talagang may isog siya, matapang siya, aminin niya. Diba? Ito yung proseso, pagpatay, ganito, ganyan. Aminin mo. Aminin mo. Digong shi. Kung talagang matapang ka, maangas ka, hindi ka bakla, aminin mo. Diba? Karoon at saan magsisimula yung sa katotohanan, yung katarungan and eventually kapatawaran. So, kailangan may detalye ho yan. Hindi basta pagbabatayan natin yung sinabi niya sa Quad Committee. Ang ICC kasi hindi naman kalad-karin yan eh. Ano yan? Talagang nag-iimbestiga yan at may proseso. Hindi basta pag nagsalita ngayon, bukas aresto na agad. Hindi. Hindi. May proseso po yan. 'Di ba? Hindi naman tayo nagmamadali. Kasi lahat po ng minamadali ay, 'di ba? Walang kwenta. Tingnan mo ito si Kibuloy. Minadali ba yan si Kibuloy? Hindi. Idinaan po sa tamang proseso ang paghuli kay Kibuloy. 'Di ba? Kasi ang gobyerno naman po ang masisisi din kung mali yung proseso, no? Lalo na kung mali yung proseso ng paghuli kay Kibuloy, masisira po yung gobyerno, 'di ba? So ang ICC talagang kumukuha sila ng mga information na talagang lalo na yung mga pag-amin ni Digong na ito pumapatay. Tandaan po natin adik man 'yan or hindi. Wala po sa batas natin na pwede kang pumatay ng tao. Okay? Wala po sa batas. Kaya, Digong, maghanda ka na, ihanda mo yung atay mo, kaluluwa mo. Kasi maganda naman yung kulungan mo eh. Search nyo na lang yung kulungan ng ICC, makikita nyo, ang gaganda po. Hindi katulad dito sa atin, yung kulungan dito sa atin ay siksikan po talaga. 'Di ba? Siksikan. Tapos iisa lang minsan yung electric fan. Pero doon po, ewan ko lang, with aircon pa siguro yun, di ba? San ka pa? Di ba? Digong lang ang malakas. Kasi ICC yung magkukulong. Pasalamat ka nga sa doon ka ikukulong sa ibang bansa eh. Kung dito ka sa Pinas, ikukulong, edi mas mahirap yun. Di ba? Kung sakaling nangyari yan kung ako papipiliin, ayoko makulong dito sa Pinas, okay na ako doon sa ICC. Sarap ng buhay doon. Pwede ka mag-internet. Mag-vlog ka na rin doon habang nasa kulungan ka. Ikaw yung vlogger na nakakulong, parang ganun. Hindi na ako ngayon, vlogger na ako ngayon,
Okay, shoutout kay Ma'am Chia. Magandang hapon po sa'yo. Yes po, tama yan. Kung legal na ang pag-uusapan, sa totoo, sabi ko nga, bulalas lang yan. Sa totoo, maganda po siyang propaganda. Pero sa korte, ang itsura po ng isang extrajudicial confession ay dapat buong buo. Kung aamin kayo sa kasalanan, kailangan ikwento nyo kung paano nangyari yung krimen. Ganito ko inutos, ganito ko ginawa. Kaya yun hinihingi dahil ang objetibo ay hindi lang naman para parusahan kayo, kundi para malaman yung katotohanan. At kung mabuo yung kwento, ang tinatawag nga sa korte dito ay legal fiction. Sabi niya, pwede pala mag-vlog doon. Siguro kasi pwede naman daw gumamit ng internet doon. No? Hindi natin alam. Basta ang sabi dito, pwede daw pwede naman daw mag-internet. Or makipag-communicate sa labas. So, ano bang gagamitin mo doon? Di ba laptop? Or di kaya, ewan ko, bawal yata yung cellphone doon. Or kung may computer man, laptop, or baka syempre may camera yan, di ba? O doon ka na mag-vlog. Hanip, no? Presidente, naging vlogger. Kung ano ang mapatunayan sa korte, ang legal fiction, yun po ang magsisilbi at magbibigay daan para makapagawa ng mas maayos na jurisprudence, mas maayos na desisyon yung pong mga huwes. Hindi pwedeng ako yan. Bahala na ako dyan. Kung korte at korte, hindi po kumpleto ang iyong confession kung ganun. So, kabahan na kayo, ha? Wag pala muna kayong kabahan. Ha? Surprise na lang siguro yan. Alam mo, dapat, ngayong Pasko, makatanggap tayo ng mga regalo. Kahit sino sa atin, deserve naman magkaroon ng regalo. Kahit si Digong, deserve niya yan na magkaroon siya ng regalo, di ba? Kasi, siya naging presidente siya Umalay nyo, maging regalo sa kanya ngayong darating na Kapaskuhan, magandang bahay. Kasi sabi niya, pulubi lang daw siya yung magandang kulungan. Diba? Pakita ko nga sa inyo yung ng ICC, yung room ng ICC. Wait lang papakita ko po sa inyo. Makita dito. Wait lang po So, ayan ito yata yun. International Criminal Court, ICC Detention Center. Ito po yung pinakaano nila. Ayan, kung nakikita nyo yan. Yan yung nakikita nyo sa mga movie, di ba? Yung mga ganyang klaseng kulungan. So, mahirap ka talagang makatakas pag ganyan, no? Pero magaganda daw po yung nila dyan, yung mga rooms, no? May internet, kumpleto. Yan po yan, ha? Klarong-klaro, ha? Sarap buhay mo dyan. Ayahay buhay mo dyan. Digs. Pinakita ko lang sa inyo, ha? Kasi baka hindi pa nakita ng iba kung ano talaga yung kulungan ng ICC.